Isang bagong araw ang sumikat at kasama nito ang biyaya na muling lumapit sa Diyos at sariwain ang aking pananampalataya. Bago ko pa man mabigkas ang anumang salita, dama ko na ang matinding pangangailangan na tumayo sa kanyang presensya, pinapalakas ng talata mula sa Filipos 3:13. Nakakalimot sa mga bagay na nasa likuran at nagsusumikap sa mga bagay na nasa unahan. Ako'y nagpapatuloy tungo sa layunin upang matamo ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga salitang ito ay malakas na tumutunog sa aking puso sapagkat ipinapaalala nitong iwaksi ko ang bigat ng nakaraan at magpatuloy na may pag-asa. Ang bawat umaga ay tila paanyaya ng Diyos upang maglakad sa ilalim ng kanyang gabay, naniniwalang ang kanyang mga plano ay higit pa sa kayang makita ng aking limitadong mga mata. Kaya ngayon, hinahangad kong maging bukal ng kapayapaan para sa aking kaluluwa ang panalangin ito at maging ilaw sa mga sandaling may alinlangan. Huminga ako ng malalim, pinatahimik ang aking puso at buong puso kong ipinagkatiwala ang sarili sa panalangin. Panginoon kong Diyos, Ama na puspos ng kabutihan, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa bagong araw na ito, sa hiningang bumabalot sa aking dibdib, sa pagkakataong magmahal, matuto at lumago sa iyong presensya. Ang bawat umaga ay kaloob mula sa iyong mga kamay at buong pagkatao ko'y nagpapasalamat. Hindi lamang sa mga tagumpay o sa mga bagay na hawak ko ang aking pasasalamat, kundi higit sa lahat dahil sa iyong presensya na hindi kailanman nawawala. Salamat dahil kahit sa pinakamadilim na araw nananatili kang tapat. Salamat sapagkat kahit ako'y nadarapa, ang iyong biyaya ang siyang bumabangon at nagtataguyod sa akin. Salamat dahil ang bawat bukang liwayway ay isang panibagong simula, isang pagkakataon upang iwanan ang tanikala ng kahapon at magpatuloy. Gaya ng itinuro ng iyong salita, inaamin ko Panginoon na napakaraming umaga na nagsimula akong nakakalimutang ikaw ang nagbibigay ng lakas, proteksyon at direksyon. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong nagmadali ako, bitbit pa rin ang bigat ng kahapon nang hindi man lang nakapagpasalamat sa iyo para sa simpleng kaloob ng buhay. Ngayon bumabalik ako sa iyo na may pagpapakumbaba, kinikilala na wala akong kakayahan kung wala ang iyong presensya. Nais kong simulan ang araw na ito na may katiyakang ikaw ang Diyos na nagbibigay ng layunin. Ikaw ang nag-aanyaya na tumingin ako sa hinaharap na may pananampalataya at pag-asa. Salamat sa maliliit na bagay na madalas kong hindi napapansin, ang hangin na aking nilalanghap, ang higaan na nagbigay pahinga sa aking katawan, ang kalusugan na nagbibigay lakas, ang pagkain sa hapag. Salamat sa aking pamilya, sa bubong na sumisilong, sa kaligtasan at sa bawat pag-aaruga mo. Kahit sa mga hindi ko namamalayan, ikaw ang Diyos ng bawat detalye at ngayong araw, nais kong matutong makita ang mga iyon na may pusong puno ng pasasalamat. Itinataas ko rin ang aking pasasalamat para sa mga laban sapagkat doon ko natutunang higit na umasa sa iyo. Salamat sa aking mga kahinaan sapagkat doon na puno ng kalakasan ng iyong espiritu ang aking buhay. Salamat sa mga pintuang nagsara dahil batid kong ang iyong oras at paraan ang laging mas mainam. Walang nasasayang kapag ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Naway maging awit ng pasasalamat ang buong pag-iral ko. Naway laging handa ang aking mga labi na purihin ang iyong pangalan hindi lamang sa mga araw ng kagalakan, kundi pati sa gitna ng mga pagsubok. Panginoon, itanim mo sa akin ang pusong laging marunong magpasalamat, pusong nakakakita ng iyong kabutihan sa pinakasimple at pinakamaliit na bagay, nang hindi na kailangan ng mga himalang kagilagilalas para malaman na ikaw ay mabuti. Sa mga tahimik na umaga, sa gitna ng mga simpleng kilos at pangkaraniwang gawain, nais kong matutong makita ang iyong kamay. Ang hangarin ko ay simulan ang araw na ito at bawat araw na darating na may paalala na ikaw ang aking pastol at sa iyo wala akong kakulangan. Bigyan mo ako ng pusong sensitibo sa iyong tinig at mapagmatsyag sa mga pagpapalang nasa paligid ko. Tulungan mo akong harapin ang bagong araw na ito na may malinaw na layunin. Naway ang pasasalamat ang maging inspirasyon upang magmahal ng tapat, magpatawad ng may bukas palad, maglingkod ng may kagalakan, at magsalita ng mga salitang nagdadala ng buhay at pag-asa. Naway bawat desisyon, bawat usapan, at maging ang aking mga iniisip ay mapuno ng iyong presensya.
Gawin mo akong refleksyon ng iyong liwanag saan man ako magpunta, gaya ng nasusulat sa awit 118 noon 24. Ito ang araw na nilikha ng Panginoon. Tayo'y magalak at magsaya rito. Ako'y nagagalak ngayon, hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil kasama kita. Ang aking kagalakan ay nakaugat sa iyo, Panginoon, sa katiyakang ikaw ang gumagabay sa aking mga hakbang at nagdadala sa akin tungo sa tagumpay. Naway ang umagang ito ay maging simula ng panibagong sigla sa aking espiritu. Ituro mo sa akin na iwanan ang reklamo, ang padalos-dalos na pag-iisip at ang mga hinaing at palitan ang mga ito ng pagpupuri, pagtitiwala at pasasalamat. Turuan mo akong hindi lamang magsalita ng pasasalamat, kundi ipakita ito sa gawaing nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Ngayong araw, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang buong maghapon. Itinatangi ko sa iyo ang aking mga desisyon, iniisip, gawain, at maging ang aking damdamin. Huwag nawa akong pangunahan ng pagkabalisa, kundi ng kapayapaang nagmumula sa iyong espiritu. Huwag akong mangamba sa kinabukasan, sapagkat batid kong ikaw ay naroon na. Sa buong maghapon, ipaalala mo sa akin na huminto at muling magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok, sapagkat alam kong hawak mo ang lahat ng bagay sa iyong mga kamay. Naway maging isang dambana ng patuloy na pagpupuri ang aking buhay. Naway ang aking pasasalamat ay hindi nakabatay sa mga pangyayari, kundi sa katiyakang ikaw ay hindi nagbabago, kahapon, ngayon at magpakailanman. At ngayong pinapainit ng iyong presensya ang aking puso at pinupuno ito ng pasasalamat. Lumalapit din ako upang kilalanin ang aking mga kahinaan. Ama, alam kong sa kabila ng napakaraming dahilan upang magpasalamat, madalas kong hinayaan na ang reklamo ang pumalit sa pagpupuri. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga umagang gumising akong balisa, agad na inalala ang mga problema at nakalimutang magpasalamat para sa simpleng kaloob ng buhay. Ilang ulit kong sinimulan ang araw na may kinikimkim na sama ng loob, dala ang bigat ng mga alalahanin at hindi man lang naisip na iwan ang lahat ng iyon sa iyong mga kamay. Nakalimutan kong inanyayahan mo akong mamuhay ng isang araw sa bawat pagkakataon, nagtitiwala sa iyong probisyon at sa iyong habag na laging bago tuwing umaga. Ngayon, Ama, nagsisisi ako sa lahat ng pagkakataong pinatigas ko ang aking puso nang hayaang ang aking isipan ay lamunin ng mga bagay ng mundong ito. At ako'y lumayo sa iyo, kaya't narito ako sa iyong harapan at nananalangin. Siyasatin mo ang aking puso. Kung mayroong anumang bagay sa akin na hindi nagbibigay luwalhati sa iyo, ipakita mo ito sa akin, Panginoon. Ang aking hangarin ay mabago, malinis at muling mapanibago. Gaya ng panalangin ni David sa awit 51, ito rin ang aking dalangin. Lumikha ka sa akin ng pusong dalisay, O Diyos, at baguhin mo ako ng espiritong matatag. Patawarin mo ang aking padalos-dalos na isip, ang aking masasakit na salita, at ang aking makasariling ugali. Patawarin mo ako dahil minsan inilagay ko ang aking mga plano higit sa iyo, dahil umasa ako sa aking sariling lakas kaysa sa iyong gabay. Hugasan mo ako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na ibinuhos para sa aking kaligtasan. Naway ang krus ni Kristo ang manatiling paalala na walang hatol para sa mga nasa Kanya, kundi kapatawaran, pagbabago at umaapaw na biyaya. Ngayon, inilalagay ko sa iyong mga paa ang lahat ng bigat na aking pasan. Iniaalay ko sa iyo ang mga sugat na nagpapabigat sa aking puso, ang mga takot na nagpapapirmi sa akin, at ang mga pagkakasalang paulit-ulit na bumubulong ng pagkondena. Inihahandog ko ang aking pagkabalisa, mga alalahanin, at ang anumang kakulangan ng pagpapatawad. Ayokong simulan ang araw na ito na nakagapos pa rin sa nakaraan, kundi tulad ng itinuro ng iyong salita sa Filipos 3:13, nais kong kalimutan ang mga bagay na nasa likuran at magpatuloy sa unahan, malaya at nagtitiwala sa iyong pag-ibig na muling nagpapabangon. Tulungan mo ako, Panginoon, na magpatawad sa mga nakasakit sa akin. Huwag nawang manatili ang sama ng loob o kapaitan sa aking puso, kundi matutunan kong mabuhay ngayong araw na ito na may gaan at kapayapaan. Ituro mo sa akin na magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Buo, bukas palad at taos puso. Kailangan ko ring matutong patawarin ang sarili ko sapagkat napakaraming pagkakataon na naging sarili kong hukom ako.
mahigpit at walang habag. Naway makita ko ang sarili ko sa pamamagitan ng iyong mga mata, isang nilalang na puno ng pag-asa, hinipo at ibinalik sa buhay ng iyong habag. Sa sandali ng ganap na pagsuko, itinataas ko ang aking pasasalamat sa iyong pagtitiyaga sa akin. Salamat sapagkat kahit sa aking mga kahinaan, hindi mo ako iniwan. Salamat sapagkat minamahal mo ako kahit nakikipagbuno ako laban sa sarili ko. Salamat sapagkat kapag ipinapahayag ko ang aking mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang patawarin ako at linisin mula sa lahat ng kalikuan, gaya ng nasusulat sa 1 Juan 1:9. Ngayon, pinipili kong magsimula ng naiiba. Sa halip na kumapit sa mga alalahanin, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng ito. Sa halip na paulit-ulit balikan ang aking mga nakaraang pagkakamali, tinatanggap ko ang panibagong pagkakataon na handog mo. Naway ang araw na ito ay mamuhay ako na may pusong nilinis at muling pinanibago. Naway balutin ako ng iyong biyaya, baguhin ako at akayin sa mga landas ng kapayapaan at pagsunod. Idinedeklara ko sa pananampalataya na wala na akong bitbit na anumang hatol sapagkat walang kahatulan para sa mga na kay Kristo Jesus. Naway magningning ang iyong liwanag sa akin at sa pamamagitan ko. Naway ang araw na ito ay hindi mamarkahan ng pagkakasala o bigat, kundi ng kalayaan at panibagong sigla. Panginoon, naway ang pagsisimula ng araw na ito ay maging tanda rin ng isang panibagong panahon kasama ka. Naway hindi na ako mamuhay sa ilalim ng bigat ng kahapon, kundi sa gaan ng iyong kapatawaran. Naway bumangon ako ngayong umaga bilang isang taong tinubos, puno ng pag-asa at handang maranasan ang pinakamabubuti mong layunin. Panginoong Jesus, dala ang pusong nagpapakumbaba at kaluluwang puspos ng pasasalamat para sa kaloob ng buhay. Lumalapit ako sa iyo hindi lamang upang ilahad ang aking mga pangangailangan, kundi upang manalangin din para sa mga kasama ko sa paglalakbay, para sa mga nakakasalamuha ko, at kahit para sa mga hindi ko pa kilala ngunit nangangailangan ng iyong paghipo, iyong pag-aaruga at iyong kaligtasan. Sinisimulan ko ang pananalangin. Ito nang may pasasalamat para sa bawat taong inilagay mo sa aking buhay. Ang aking pamilya, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, mga katrabaho at mga kapitbahay, bawat isa'y regalo, pagkakataon at misyon ng pag-ibig. Idinudulog ko ngayon sa iyo ang lahat ng nangangailangan ng kaaliwan, ng gabay, ng kagalingan, at ang pag-asa. Naway ang liwanag ng iyong presensya ang magbigay liwanag sa mga hakbang ng mga nabibigatan at napapagal. Idinadalangin ko ang aking pamilya, naway ikaw ang magmahal sa aming tahanan, magdala ng kapayapaan, paggalang, malasakit at pagkakaisa. Palakasin mo ang aming ugnayan, pagalingin ang mga sugatang relasyon, at ibalik ang mga nabasag. Naway, bawat isa sa aming sambahayan ay maramdaman kung gaano sila kamahal mo at kung paanong inaakay sila ng iyong espiritu. Naway ang araw na ito ay maging panahon din ng pagkakasundo at pagpapanumbalik sa aming pamilya. Itinataas ko rin sa iyo ang aking mga kaibigan at lahat ng taong idinadalangin ko rin ang mga taong bahagi ng aking araw-araw. Naway matagpuan ng bawat isa ngayong araw ang mga dahilan upang magpasalamat. Naway samahan sila ng iyong biyaya sa bawat hakbang, bigyan sila ng lakas upang magpatuloy, ng pananampalataya upang maniwala, at ng tapang upang harapin ang mga hamon na darating. Naway makilala ng bawat puso na ang iyong presensya ang sapat upang punan ang bawat kakulangan at tugunan ang bawat daing. Ama, naaalala ko ngayon ang mga nakakulong sa iba't ibang uri ng pagkaalipin, pisikal, emosyonal o espiritual. Ilan ang nagsisimula ng araw na ito na nakagapos, bihag ang isipan at sugatan ng puso dahil sa mapanirang mga gawi. Panginoon, iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay, wasakin ang mga tanikala, palayain ang mga bihag at dalhin ang tunay na kalayaan sa mga lugar na pinaghaharian pa rin ng pangaalipin. Sa pangalan ni Jesus, sumisigaw ako sa iyo para sa bawat taong alipin ng bisyo na abutin sila ng paglaya na dulot ng iyong espiritu. Ipinapanalangin ko rin ang mga may sakit. Marami ang nagising ngayong araw sa isang ospital o sa kanilang mga tahanan na may sakit sa katawan at kaluluwa. Jesus, ikaw na dakilang manggagamot.
Hipuin mo ang bawat karamdaman sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Pagalingin mo ang mga may sakit, palakasin ang mga napapagal, dalawin ang mga nawalan na ng pag-asa. Ang iyong salita sa Isaiah 53:1 ay nagpahayag, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y gumaling. Naniniwala ako na ikaw ay kumikilos pa rin hanggang ngayon sa pamamagitan ng mga himala at ang iyong paghipo ay nagdadala ng kagalingan, pisikal, emosyonal at espiritual para sa mga nagdurusa. Naalala ko rin ang mga dumaraan sa krisis na emosyonal at espiritual. Marami ang nagigising na mabigat ang puso, nilulukuban ng kalungkutan, pagkabalisa, depression o takot. Ama, abutin mo ang kanilang buhay ng balsamo ng iyong kapayapaan. Naway ang iyong Espiritu Santo ang maging kanlungan, kaaliwan at pagbabalik ng lakas nila. Ibalik mo ang kagalakan sa kanilang pamumuhay. Panumbalikin mo ang ningning ng kanilang mga mata. Buhayin muli ang kanilang espiritu at patibayin ang kanilang pananampalataya. Naway matuklasan ng bawat isa na ang araw na ito ay isang kaloob at kahit sa gitna ng mga luha, may pag-asa palaging magsimulang muli. Panginoon, nananalangin ako para sa mga namumuhay mag-isa, mga nakakaramdam na nakalimutan sila, walang pamilya, walang kaibigan o karamay. Naway matagpuan kanila bilang Diyos na palaging kasama, tapat at kaagapay. Gamitin mo ang iyong iglesia upang abutin ang mga pusong ito. Magbangon ka ng mga taong handang mag-abot ng kamay, tumawag, magpakita ng malasakit. Naway walang sinuman ang magtapos ng araw na ito nang hindi nakaririnig ng salitang may pagmamahal, nang hindi nakatatanggap ng simpleng haplos ng kabutihan, at nang hindi nararamdaman na ikaw ay nasa kanilang tabi. Sumisigaw din ako para sa mga nagluluksa, Panginoon, para sa mga pusong dumaranas ng puwang na iniwan ng isang mahal sa buhay. Naway ang iyong espiritu ang magpahinga sa kanila, magbalot sa kanila ng kaaliwan at magbigay ng pag-asa. Naway matagpuan nila sa iyong mga pangako ang katiyakang ang kamatayan ay hindi ang wakas para sa mga nananalig sa iyo, kundi isang pintuan patungo sa kawalang hanggan sa iyong presensya. Naway bumaba ang kaaliwan ng langit sa mga pusong nagdadalamhati. Naalala ko rin ang mga relasyon na nangangailangan ng pagpapanumbalik. Mga mag-asawang nasa bingit ng hiwalayan, mga pagkakaibigang naputol, mga magulang at anak na nagkahiwalay, at mga magkakapatid na naglayo. Ikaw ang Diyos ng pagkakasundo. Kung saan may sugat, ibuhos mo ang kapatawaran. Kung saan may pagmamataas, ibaba mo ang pagpapakumbaba. Kung saan may katahimikan, likhain mo ang dialogo. Kung saan may distansya, magbigay ka ng pagkakataon sa muling pagkikita. At nananalangin din ako para sa mga bansa. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno, ang mga may autoridad, at ang mga bayan na naghihirap dahil sa digmaan, kawalan ng katarungan at pag-uusig. Panginoon, iunat mo ang iyong kamay sa buong mundo. Naway magkaroon ng kapayapaan kung saan naghahari ang kaguluhan, magkaroon ng katarungan kung saan nangingibabaw ang pang-aapi, at magkaroon ng pagkain kung saan nananalasa ang gutom. Magbangon ka ng mga pinunong may takot sa iyo, mga tapat, sa katotohanan, katarungan at dangal ng tao. Naway makilala ng buong mundo na ang tunay na kapayapaan ay natatagpuan lamang sa iyo. Ama, naalala ko rin ang mga misyonero at lahat ng nagdadala ng iyong ebanghelyo sa mga lugar na mahirap at mapanganib. Palakasin mo sila, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, at ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Naway walang kulang sa kanila, naway bawat hakbang nila ay bantayan ng iyong makapangyarihang kamay, at naway marami ang makakilala sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang buhay at matapat na patutuo. Paramihin mo ang bunga ng kanilang paglilingkod at balutin mo sila ng iyong biyaya sa bawat yugto ng kanilang misyon. At matapos kitang purihin, manalangin at manalangin may pagdadamayan, ako ngayon ay tumitindig sa pananampalataya upang buong paniniwala kong ipahayag ang iyong mga walang hanggang pangako sa aking buhay at sa lahat ng nananalangin kasama ko sa sandaling ito, sapagkat naniniwala kami na ikaw ay tapat, Panginoon. Ang iyong salita ay buhay, makapangyarihan, at hindi kailanman bumabalik na walang katuparan. Lahat ng iyong ipinangako, iyong gagampanan. Sa bagong araw na ito, tinatanggap namin ang iyong mga katotohanan.
Hindi na kami lilingon sa nakaraan, gaya ng itinuro sa Filipos 3:13, kundi iiwan ang mga bagay na lumipas at magpapatuloy sa mga darating. Idinedeklara naming naiwan na ang mga sugat, pagkabigo, pagkakasala at takot. Kami ay magpapatuloy na may tapang, pananampalataya at pag-asa upang maranasan ang mga bagay na inihanda mo pa para sa amin. Idinedeklara namin na kami ay mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ang luma ay lumipas at ang lahat ay naging bago. Kinikilala namin kami ay binabago mula kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, araw-araw sa pamamagitan ng gawa ng iyong Espiritu. Sa bawat pagsikat ng umaga, muling pinatitibay namin ang tiwala na hindi kami naglalakad ng mag-isa. Ikaw ang nauuna, ikaw ang nagpapalakas, at ikaw ang sumusuporta sa amin. Sa pamamagitan ng iyong kanang kamay ng katuwiran, idinedeklara namin, Panginoon, na ang iyong katapatan ay hindi nagkukulang. Ang iyong mga habag ay bago tuwing umaga, gaya ng nasusulat sa Panaghoy 3:22-23. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay hindi naglalaho. Ang kanyang mga habag ay hindi nagwawakas. Ito'y bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Kaya't ipinapahayag namin na ang araw na ito ay mapupuno ng iyong biyaya, kabutihan, at mga banal na pagkakataon. Sa pananampalataya, idinedeklara namin na walang kasamaan ang makakaabot sa amin at walang salot ang makalalapit sa aming tahanan. Sapagkat nag-utos ka sa iyong mga anghel na ingatan kami sa lahat ng aming daraanan, gaya ng nasusulat sa Awit 91. Naniniwala kami na kami ay protektado sa ilalim ng iyong mga pakpak, at kahit palibo-libo ang bumagsak sa aming kaliwa at 10,000 sa aming kanan, hindi kami maaapektuhan, sapagkat ang aming tiwala ay nasa iyo. Ipinapahayag din namin na kami ay higit pa sa mga mananagumpay kay Kristo Jesus. Walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Kahit may dumating na pagsubok at labanan, tiyak ang aming tagumpay sapagkat ikaw mismo, Panginoon, ang nakikipaglaban para sa amin. Inaangkin namin ang pangako ng Roma 8:37. Sa lahat ng bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Idinedeklara namin na ang iyong pag-ibig ang nagtataboy ng lahat ng takot. Ang iyong kapayapaan na hindi kayang abutin ng anumang pag-unawa, ang siyang nag-iingat ng aming puso at isipan mula ngayon. Hindi kami mamumuhay sa ilalim ng pagkabalisa, takot o kawalan ng katiyakan. Hindi kami pangungunahan ng mga pangyayari, kundi ng pananampalatayang nagtitiwala sa iyong ganap na pagkalinga. Gaya ng nasusulat sa Isaiah 26:3, ang isipan na nakatitiwala sa iyo yung iingatan sa lubos na kapayapaan, sapagkat sa iyo siya ay nananampalataya. Kaya't idinedeklara namin na kailanman ay hindi kami kukulangin ng probisyon, ng gabay o ng lakas. Walang ipagkakait sa amin kung ang aming puso ay nananatiling nakahanay sa iyo, sapagkat ikaw ang aming pastol at wala kaming kakulangan. Idinedeklara rin namin na ang aming buhay ay mamumunga, gaya ng mga punong nakatanim sa tabi ng ilog na nagbubunga sa tamang panahon at hindi nalalanta ang dahon. Ama, itinataas ko rin sa iyo ang lahat ng mga negosyante, mga nagsasarili at mga pinuno ng negosyo. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungang mula sa iyo, isang karunungang may etika, may tapang at may kakayahang lumikha ng bago. Naway ang bawat desisyon ay mapangunahan ng iyong espiritu. Dalhin mo sa kanila ang mga bagong kliyente, mga patas na kasunduan at mga pakikipag-ugnayan na may biyaya. Ibigay mo sa kanila ang pabor sa harap ng mga taong may impluensya. Panginoon, hadlangan mo ang anumang pagkalugi, pagkabagsak, pandaraya o pagkaantala. Naway umunlad ang kanilang mga gawain, hindi lamang sa pinansyal, kundi maging sa espiritual, upang maging daluyan sila ng pagpapala at katarungan sa mundong ito. Sumisigaw din ako sa iyo para sa mga pamilyang dumaraan sa matinding krisis sa ekonomiya. Naway hindi sila mawala ng pagkain sa hapag, ng pambayad sa upa, ng gamot at ng lahat ng kinakailangan upang mabuhay. Panginoon, paramihin mo ang kanilang mga mapagkukunan gaya ng pagpaparami mo sa 5 tinapay at 2 ita. Magbigay ka ng agarang tulong, magbangon ka ng mga taong handang tumulong. Ipadala mo ang mga himala ng probisyon,
mga pagkakataong hindi inaasahan, at biyayang direktang nagmumula sa iyong pusong bukas palad, idinedeklara namin kahit sa panahon ng kaguluhan, ikaw ang aming matatag na sandigan. Ikaw si Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Walang imposible sa iyo. Kung kailangan naming ng bagong direksyon, ikaw ang gagabay. Kung dapat kaming matuto ng bago, ikaw ang magbubukas ng aming pag-unawa. Kung dapat kaming lumakad sa pananampalataya, ikaw ang magbibigay ng lakas upang sumulong. Hindi namin nais gumalaw dahil lamang sa bugso ng damdamin, kundi lumakad ayon sa karunungan na mula sa iyo. Ituro mo sa amin na higit na magtiwala sa iyo kaysa sa salapi, na magpahinga sa iyo at hindi lamang sa aming sariling pagsisikap. Hinihiling din namin ang integridad sa lahat ng aming gawain. Naway maging mapagbigay kami sa mga nangangailangan at laging mapagpasalamat sa bawat tagumpay, maging sa pinakamaliit. Huwag kaming makilala dahil lamang sa yaman na aming tinipon, kundi dahil sa katapatan ng aming pamumuhay, sa pagiging bukas palad sa aming paglilingkod, at sa pananampalatayang gumagabay sa aming mga hakbang. Iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming layunin sa larangan ng trabaho. May ilan na nagnanais magtayo ng negosyo, may iba na gustong mag-aral o magpalit ng karera, at mayroon ding nais lamang maranasan ang kapayapaan at katatagan sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Naway bawat plano ay manatiling nakaayon sa iyong kalooban, sapagkat alam naming ang bawat detalye ng aming buhay ay may nakalaang layunin mula sa iyo. Panginoong Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa iyong presensya, inilalagay namin ang bawat salita, bawat sigaw, at bawat daing ng aming puso. Batid naming hindi ka isang Diyos na malayo, kundi isang amang malapit, nakikinig, sumasagot, at kumikilos alang-alang sa iyong mga anak. Kaya't tinatapos ko ang panalangin ito na puno ng pananampalataya. Tiyak na lahat ng aming ipinasakop sa iyong mga kamay ay inaalagaan na ng iyong pag-ibig, karunungan, at kapangyarihan. Salamat, Ama, sapagkat kahit wala pa kaming nakikitang sagot, ikaw ay kumikilos na. Kahit ang daan ay tila sarado, ikaw ay naghahanda ng bagong direksyon. Salamat sa iyong salita sa Filipos 3:13 na nagpapaalala sa akin na kalimutan ang nakaraan, tumingin sa hinaharap, at lumakad patungo sa iyong dakilang layunin. Ang katotohanan ito ang nagbubuhos ng pag-asa sa aking puso, nagpapalakas ng aking pananampalataya, at nagbibigay sa akin ng tapang upang itaas ang aking ulo at magtiwala sa iyo. Batid na sa iyong takdang oras. Mas dakila at mas mabuti ang naghihintay. Inaamin ko na mananatili ang mga laban at may mga araw pa ring mahirap, ngunit ngayong araw, muling pinatitibay ko ang aking tiwala sa iyo. Pinipili kong lumakad sa pananampalataya at hindi ayon sa mga nakikita. Pinipili kong kumapit sa iyong mga pangako kahit hindi ko lubos na uunawaan ang proseso. Pinipili kong magpasalamat bago ko pa makita ang tugon, sapagkat alam kong ikaw ay tapat. Panginoon, alam naming ikaw ay tapat, na hindi ka napapagod at hindi mo kami iniiwan. Para sa bawat pusong napapagal, hinihiling namin ang panibagong sigla. Para sa bawat isipang naguguluhan, hinihiling namin ang kaliwanagan. Para sa bawat kaluluwang pinapabigat ng kalungkutan, hinihiling namin ang kaaliwan. At para sa bawat taong nananalangin ngayon kasama namin, hinihiling namin na ang iyong Espiritu Santo ang magdala ng kapayapaan. Ang kapayapaang higit sa kayang abutin ng pag-iisip, nag-iingat ng puso at pag-iisip, gaya ng itinuro sa Filipos 4:7. Pagpalain mo ang bawat buhay na nakibahagi sa panalangin ito. Naway hindi lamang ito maging isa pang panalangin, kundi maging isang tunay na pagbabagong espiritual. Naway maibalik ang pag-asa, mapatatag ang pananampalataya, at muling magliyab ang apoy ng pagtitiwala sa iyo sa bawat puso. Naway madama ng bawat isa ang tamis ng iyong presensya, nagdadala ng panibagong lakas, kagalingan, at kapanatagan. Kung mayroon pang isang tao na mabigat ang puso, walang lakas, at naniniwalang wala ng daan palabas, naway tanggapin niya ngayon ang katiyakan na ikaw ay kasama niya. Naway ang bawat salitang binigkas dito ay hindi bumalik sa iyo nang walang kabuluhan, kundi tuparin ang layunin na iyong ipinadala. Naway bawat binhing pananampalatayang itinanim ngayon ay mamunga bukas ng mga himala.
Naway bawat luhang pumatak sa panalangin ay maging ani ng kagalakan. Naway ang bawat taimtim na kahilingan ay sagutin sa isang paraan na higit pa sa aming inaasahan. At naway matapos ang panalangin ito, lahat kami ay may paniniwalang nakatanim sa puso. Nakikinig ang Diyos, kumikilos ang Diyos at Siya ang may hawak ng lahat. Kaya't may pasasalamat, pag-asa at pananampalataya, sinasamba ka namin, Panginoon. Alam namin kapag hinanap ka namin ng buong puso, natatagpuan namin ang sagot, direksyon at kapayapaan. Ikaw ang Diyos na nagpaparangal sa mga lumalapit sa iyo ng may katapatan. Kaya't kami ay nagpapahinga sa iyong katapatan. Naway ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ang siyang mag-ingat ngayon ng ating puso at isipan kay Kristo Jesus. Naway ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaatin lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Kapatid, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, idineklara mo ang salitang Amen sa mga komento. Ang simpleng salitang ito ay makapangyarihang pahayag ng pananampalataya, isang tatak sa harap ng Diyos. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong tugon. Maaari itong maging simula ng isang bagong yugto sa iyong espiritual na buhay. Kung mayroon kang partikular na kahilingan sa panalangin, ibahagi mo ito sa mga komento. Nais naming ipanalangin ka sa harap ng trono ng biyaya, naniniwalang makapangyarihan ng Diyos upang baguhin ang anumang sitwasyon. Dito, tayo ay isang pamayanang may pananampalataya, at kapag tayo ay nagkakaisa, mas lalo tayong tumitibay. Inaanyayahan ka rin naming mag-subscribe at i-activate ang notifikasyon upang hindi ka makaligta ng alinmang panalangin. Narito tayo upang lumago ng magkasama sa pananampalataya, araw-araw na pinatitibay ng salita at presensya ng Diyos. Ang bawat panalangin ginagawa rito ay puno ng pagmamahal na kaugat sa kasulatan upang ikaw ay palakasin, pagpalain at ilapit pa sa Panginoon. Kung ang panalangin ito ay naging pagpapala sa iyong buhay, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ng salita ng pananampalataya. Maaaring ikaw ang maging kasangkapan ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa pagod, sugatan, o nawalan ng direksyon. Naway, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo ngayon at magpakailanman. At huwag mong kalilimutan, bawat bagong araw ay isang bagong pagkakataon upang magpasalamat, magtiwala, at maglakad ng matatag tungo sa layunin, si Hesukristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Hanggang sa susunod na panalangin.